Puwede ba namin malaman ang inyong kaisipan do'n ho sa threshold na kailangan to convict, yun Mhm. ho opo, yun ho bang kung 16 ang kinakailangan, yun ho bang 16 na yan lahat ng senador, hindi isasama yoong nakakulong or nagtatago? Ano pong inyong ano do'n, kaisipan? Sa akin po, opinyon ko lang ito. Hindi naman ako senador, hindi naman ako maestrado. Opinyon ko lang bilang isang abogado at dating Secretary of Justice. Sa aking tingin, hindi naman po pwedeng dapat palaging 16. Sang-ayon po sa desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Abilino versus Cuenco, ang bilang ng quorum ay base doon hindi sa lahat ng miyembro ng Senado, kung hindi doon sa mga kung ilan lang ang available and within the compulsory jurisdiction of the Senate. Ibig sabihin, kung sino lang ang pwedeng pilitin ng Pangulo ng Senado na hilain ang isang senador at dalhin sa session hall. Bakit po? Kasi kung sabihin mong nag-resign ang ilang senador, sabihin mong nasa labas ng bansa, sabihin mong nakakulong, sabihin mong nagtatago, hindi naman po pwedeng bilangin mo yan doon sa requirement ng two-thirds. Dapat kung sino lamang ang pwedeng dalhin at pilitin na bumoto, yan po ang dapat bilangin doon sa doon sa two-thirds requirement. Dahilan sa sabihin mo na Teddy, kuya, kung biglang nag-resign yung siyam o 10 senador o let's say umalis sa bansa, ang ibig bang sabihin hindi na pwedeng magdesisyon ang impeachment court. Sa palagay ko, hindi ganoon ang intention ng ating framers, ng bumuo ng ating saligang batas. May kasabihan po kami sa mga abogado, you cannot interpret a statute to the point of tawag nito, impossibility or yeah, na kung bilangin mo yung palang 16, kung wala ng 16, dahilan sa, for any reason. Ibig kong sabihin, you can no longer require accountability of the official. Hindi na po pwedeng singilin ang kanyang pagkakasala dahil sa ulan ng 16 na senador. Sa aking tingin po, opinion ko lang, yung two-thirds should be based not on 24, but in accordance with the decision of the Supreme Court, kung Opo. sino pwedeng pilitin ng Senado at dalhin Opo. sa session hall para bumoto. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.